Bakit may Father's Day? Welcome back to my channel, class. Ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life at sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang tanong na minsang sumagi na rin sa isip ng mga batang naghahanap ng pambili ng regalo tuwing Hunyo. Bakit may Father's Day? Bakit may espesyal na araw para sa mga tatay? Tumutok dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Arnold Daves. Salamat sa suggestion mo. Bago natin talakayin ang history, kilalanin muna natin ang isang nilalang na kilala bilang tatay. Ito ang tao na may kakaibang kakayahan na matulog sa sofa habang nanonood ng TV, ngunit biglang magigising kapag pinatay mo ang telebisyon. Siya rin ang eksperto sa pagsasabi ng mga salitang, "Noong panahon namin, kahit minsan ay 2 taon lang naman ang tanda sa'yo." Ang tatay ay parang walking encyclopedia ng mga bagay na hindi mo naman tinatanong. Maniwala kayo o hindi, noong unang panahon ay wala talagang Father's Day. May mga pagdiriwang para sa iba't ibang bagay, pero walang espesyal na araw para sa mga ama. Ang atensyon noon ay mas nakatuon sa Mother's Day dahil kinikilala ang malaking papel ng mga ina sa pamilya. Ngunit may isang babae na nakaisip na parang may kulang sa picture. Ang pangunahing bida sa ating kwento ay si Sonora Smart Dodd. Isang babae mula sa estado ng Washington sa Amerika. Noong 1909, nakarinig siya ng sermon tungkol sa Mother's Day sa simbahan. Habang nakikinig siya, napaisip siya. Sabi niya sa sarili, "Sandali lang. Ang tatay ko rin naman ay nagsikap para sa amin. Bakit walang araw para sa kanya?" At alam niyo ba? Hindi siya nagrereklamo sa social media dahil wala pang Facebook noon. Kaya gumawa siya ng mas mahirap. Kumilos siya. Ang dahilan kung bakit espesyal kay Sonora ang kanyang ama ay dahil ang tatay niyang si William Jackson Smart ay nagpalaki sa kanilang 6 na magkakapatid ng mag-isa matapos pumanaw ang kanilang ina. Imagine ninyo iyon. Walang food delivery app, walang YouTube tutorials, walang parenting vlogs, pero nagawa niyang palakihin ang kanyang mga anak. Sa madaling salita, parang siya ang all-in-one package. Tatay, nanay, tagapayo, tagaluto, at minsan referee kapag may nag-aaway sa magkakapatid. Dahil sa inspirasyon ni Sonora, iminungkahi niya ang pagkakaroon ng Father's Day. Orihinal sana itong gaganapin sa kaarawan ng kanyang ama noong Hunyo 5. Ngunit dahil kulang ang oras sa paghahanda, inilipat ito sa June 19, 1910. At doon isinagawa ang unang Father's Day celebration sa Spokane, Washington. Hindi pa ito national holiday noon. Para lamang itong simpleng pagdiriwang upang kilalanin ng mga ama. Akala ninyo siguro instant hit agad ito? Hindi po. Hindi ito parang viral TikTok video na milyon agad ang views. Maraming tao noon ang hindi gaanong interesado. Ang ilan pa nga ay nagtatawanan sa ideya. Sabi ng iba, parang sobra naman daw ang dami ng special days. Siguro may nagsabi pa ng, anong susunod? National Day of Missing Socks? Pero hindi sumuko si Sonora. Habang lumilipas ang mga taon, mas maraming tao ang nagsimulang suportahan ng Father's Day. Napansin ng marami na mahalaga rin naman talagang kilalanin ng mga ama. Hindi man sila laging emotional o vocal, malaki rin ang sakripisyo nila
para sa pamilya. Unti-unti itong naging tradisyon sa iba't ibang lugar sa Amerika. Parang isang kanta na hindi agad sumikat pero kalaunan ay naging classic hit. Pumasok na rin sa eksena ang mga presidente ng Amerika. Noong 1966, naglabas si Pangulong Lyndon Johnson ng proklamasyon na nagsasabing ang 3 linggo ng Hunyo ay Father's Day. Parang sinabi niya, okay na mga kababayan, bigyan na natin ng sariling araw ang mga tatay. Pero hindi pa rin ito opisyal na permanenteng holiday noon. Noong 1972, sa ilalim ni Pangulong Richard Nixon, tuluyan ng naging opisyal na pambansang pagdiriwang ang Father's Day sa Estados Unidos. Ibig sabihin, mahigit 60 taon muna itong naghintay bago tuluyang maging opisyal. Kung tao ang Father's Day, nakatapos na ito ng elementarya, high school, college at baka may pamilya na rin bago ito naaprubahan. Ang tunay na diwa ng Father's Day ay hindi tungkol sa mamahaling regalo. Hindi rin ito tungkol sa pinakamalaking cake o pinakamaraming handa. Ito ay tungkol sa pagkilala, sa pagmamahal, pagsisikap at sakripisyo ng mga ama at ng mga taong tumayong ama sa ating buhay. Minsan, sapat na ang simpleng salamat, tay, upang mapasaya sila. Bagamat hindi nila ito palaging ipinapakita, marami sa kanila ang lubos na na-appreciate ang simpleng pagkilala. Ang Father's Day ay hindi lamang araw ng regalo kundi araw ng pasasalamat sa mga ama at sa kanilang mga sakripisyo, pagmamahal, paggabay at walang sawang pag-aalala para sa pamilya. Kaya sa susunod na Father's Day, huwag kalimutang pasalamatan ang inyong tatay. At kung wala kayong regalo, siguraduhin lang na hindi ninyo mawawala ang remote control. Malaking tulong na iyon. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Nagpapaalala na ang pinakamahusay na regalo ay hindi laging nabibili. Minsan, ito ay isang simpleng pasasalamat na galing sa puso.